Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po, ang pagpapatuloy naman po ng kwento po ni Porsche, ang kanyang ikatlo at panghuling kwento. Dear Kuya E, tulad po ng naipangako ko ang continuation po ng aking kwento. Bago po ang aking kwento sa una kong boyfriend, Kuya E, maraming beses po na may nangyari sa pagbabalik ko at bakasyon sa pinsan kong si Lindon. Ganun rin kapag nasa amin siya. Pero nag-abroad po si Lindon kaya nawalan na ako ng kalaro. Lalo na at nag-asawa na rin si Kuya Toffee. Bagaman may paminsan-minsang kate si Kuya Toffee na pinapalipas sa akin, naging seryoso na pan ako sa sarili ko na nais kong maghanap ng mamahalin. May friend kasi ako, Kuya E, na na mayroong boyfriend at naiinggit ako sa samahan nila. Sobrang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sabi ko, late bloomer ako sa kaisipan na gustong magmahal dahil puro L naman ang dulot ng dalawa kong pinsan sa aking kabataan, si Lindon at si Kuya Toffee. Para bang dahil doon sa dalas na paglantak nagsawa na rin ako. Lalo na nag-abroad pa si Lindon na masyadong ma-L din. Pasensya na po sa mga listeners nyo, Kuya E, na kung sinabi nila na puro L ang story ko. Totoo naman. As kabataan, parang marami ka naman talagang gustong i-explore. Hindi naman po ako nagmamalinis, pero gusto ko rin naman po yung pure love. Secondary na lang yung L. After ko graduate at makapagtrabaho, masyado naman akong natutok sa aking work. May mga pinapadate sa akin ng friend kong bi, pero hindi ko ganun na pagtuunan ng pansin. Minsan kami nag-uusap pa lang o mag-text halos hindi ko na sila nagugustuhan. O kapag may nakamit naman, syempre iba pa rin yung gusto mo, hindi talaga yung setup lang. Masasabi ko na ang naging karanasan ko sa dalawa kong pinsan, mas nagmulat sa akin ng maraming katotohanan. Na sila bilang straight ay parang wala lang din naman na mawawala kung magpapatikim o magpapalantak. At kung ready na sila sa iba, pwede ka na naman nilang pagbigyan pa o kung gusto mo rin naman o may oras pa sila. After sa dalawang pinsan ko, wala na akong naranasan pa muli noon, Kuya E. Parang sila na yung naging endgame ko when it comes to pagiging ma-L. 5 years na natigang, Kuya E. Puro work na lang ako after ko makagraduate ng college. Minsan natetempt pa rin ako pero biglang hindi natutuloy. Hirap akong magsariling sikap, Kuya E. Ewan ko ba parang hindi ko na maisip o wala na akong maisip na L sa katawan. Akala ko nga, Kuya E, kumbaga isa na ako doon sa taong hindi na tinatayuan. Tinitigasan man lang sa lagay na yon. Pero hindi naman pala sa ganon. Marahil nasa timing lang. At minsan kapag hindi mo na nga in-expect o hinanap, saka na lang naman talaga may babalik o darating sa'yo. Pero Kuya E, bago ako magpatuloy ay sa mga pagitan po ng taon na umuwi si Lindon mula sa ibang bansa, gusto niya na gawin namin pero sinabi kong hindi na tama yon. Inisip ko rin kasi na matanda na kami para doon. Hindi pa rin nawala ang L ni Lindon pero hindi ko na siya napagbigyan o natapatan. Isang event, Kuya E, ang dinaluhan namin ng mga friends ko kung saan ay may maraming mga bi. Maraming nakilala pero wala sa kanila ang pupukaw sa natutulog kong damdamin. May isang waiter doon o staff na mabait na daan ng daan sa amin. Pero hindi siya ang nagsaserve sa amin, Kuya E. Ewan ko ba pero halos inaabangan ko siya kapag dumadaan. Na nahalata na ng tropa ko. Matangkad na payat, moreno, maganda mga mata at lalaking lalaki ang waiter na itago natin sa pangalang Chito. Masyadong maraming tao kaya napakahirap kumuha ng koneksyon kung magkatinginan man kami or what. Halos manghaba ng leeg ko, Kuya E, every time na hinahanap ko si Chito. May moments po naman siguro ang lahat na kapag may nagustuhan ka or natipuhan ay nanaisin mo siyang makita palagian. Pero that night, Kuya E, sawi. Busy si Chito at hindi man lamang nagtama ang aming mga mata. Pauwi na kami nang habang sa labasan, nagulat ako sa kausap ng aking tropa. Pinakilala niya sa akin si Chito. Nanlamig ang kamay ko. Sabi ba naman ni Gray na aking friend,
Chito, may number ka naman, di ba? Napangiti si Chito. Lumabas ang kagwapuhan. At ang kapal ng mukha ng tropa ko pero nagulat ako sa bigla niyang tanong kay Chito kung bi raw ba siya. Nakakahiya pero natawa si Chito at sinabi na, oo, single, wika ni Gray. Tumango si Chito. Pwede ka ba sa friend ko? Muli, napatingin si Chito at ngumiti. Sabi ba naman ni Gray kung pwede, anong number mo? Ganun kabilis. Hindi ko ina-expect na sasabihin o ibibigay kay Gray ang number niya. Tinype ni Gray at sinend sa akin. Sabi ni Gray kay Chito, wait, sisend ko rin sa'yo number niya ha. Tumango-tango lang naman si Chito. Lasing na si Gray kasi hindi naman siya ganun kakapal ang mukha Kuya E kapag hindi lasing. Sabi ko iba talaga ang nagagawa ng alak. Ingat kayo, sabi ni Chito na siyang nagsara ng pinto. Nahihiya ako pero binalingan ko ng tingin. Nakangiti si Chito doon sa loob na kita sa glass door. May kilig Kuya E ang ngiti ni Chito kasi may pagkagwapo siya. Yun yata ang muling bumuhay, hindi sa L kundi sa aking kilig. Pwede rin naman pala akong kiligin, naisip ko Kuya E. At pag uwi ko, naligo po ako, lumabas doon sa aming veranda. Nagulat ako kasi may message, ingat at salamat. Chito. Sabi ko wow, nag-message talaga. Maraming makulit na customer Kuya E pero kung ayaw naman siguro ni Chito hindi naman niya ako i-message kahit isend lang o mismong ako pa ang magbigay ng number. Napangiti ako pero ayoko namang umasa Kuya E kasi naman syempre business yun so dapat magiliw sila sa customers. Yun lang na nasa isip ko. Nag-reply ako ng salamat kay Chito. Sumagot din siya ng sige. Good night at pahinga ka na. Hindi ko na sinagot ang message niya dahil sabi ko para hindi na humaba pa. Pero may sumunod pa siyang message. Single ka rin ba? Ang bilis naman ng tanong ni Chito. Naisip ko tuloy anong isasagot ko. Well, single naman talaga ako pero kapag ganun ang tanong, ano bang maiisip mo? May balak ba siyang maging kami or what? Nag-overthink agad ako doon Kuya E. Biglang naramdaman ko na may tao sa likuran ko. Si tatay. Pinapasok ako dahil sa malamig na raw. Sa lahat ng mga nagawa ko sa pinsan ko Kuya E, wala silang kaalam-alam o malay ko ba baka di lang nila ako pinakialaman o pinahalata. So sa makatuwid Kuya E, hindi ko na po na-replyan agad si Chito. Pagbukas ko ng isang text niya ay baka tulog na raw ako. So sabi ko sa sarili ko, pwede nga. Mag-iisip muna ako ng isasagot bukas. Magpabebe muna ng konti. Arte-artehan lang Kuya E. Pero nag-isip din ako. Baka siya na nga yung hinahanap ko. Tipo ni Chito yung hindi halata at lalaking tingnan. Yung parang tropa lang. Hindi ko alam bakit agad ko siyang ina-imagine na napapangiti ako Kuya E. Para akong tanga sa pagkakahiga at pagbasa sa huling text niya. Kuya E, kinabukasan ko na nasagot si Chito. Sinabi kong pasensya na dahil sa nakatulog ako at syempre, valid naman sa kanya dahil anong oras na rin. So, single ka nga? Sabi ko, oo but not ready to mingle. Sabi naman niya, ay, sayang naman. Sayang? Why naman? Wala, sagot ni Chito. Tapos sinundan niya ng tanong pero masipag akong maghintay ha. From that moment Kuya E at naging madalas na yung pagte-text namin. Kinilala ang isa't isa kahit text or tawag lang. Hindi naman ako ang first ni Chito Kuya E. Marami na rin siyang karanasan at karelasyon at proud siya na nagmahal siya. Though siya yung iniwan. Sa kadahilanang hindi pa niya ma-prioritize ang pagmamahal dahil sa marami pa siyang responsibilidad. Pero gumagawa at nag-e-effort din daw naman siya. Kahit papaano nakita ko ang sarili ko kay Chito. Kasi marami pa akong gustong gawin sa aking pamilya. Pero syempre, kahit papaano gusto mo ng experience na tunay na relasyon. Yung feeling na may masasabi kang boyfriend o jowa. Madali naman kasi na maghanap ng L pero yung pagmamahal talaga ay mahirap. At Kuya E, madali naman kaming nagkadabelopan ni Chito. And ako yung gusto. Ang gusto ko, tapat sa relasyon. Same din siya. Naikwento niya yung mga past niya.
And ako, naisip ko yun kung kailangan ko ba na makwento yung sa mga pinsan ko. And yes, naintindihan niya dahil even him ay may experience. Masaya kasama si Chito, Kuya E. Makulit at bonus na smiling face ang nagdadala ng kagwapuhan niya. Madali siyang mahalin. Nakikita kami, lumalabas na kami, at minsan din group date naman. Walang nangyayari pa sa amin noon, Kuya E, kundi kissing scene. Masarap, magaling humalik si Chito. Pero naroon ako at nagpipigil hanggang doon na lang muna. Sa second month namin, naging kami na, Kuya E. At may nangyari sa amin, Kuya E, doon sa pangalawang buwan na pagkakilala namin. I must say na lahat ng karanasan ko sa pinsan ko, yun ang naging parang puhunan ko to enjoy yung ganun. Pero iba pala talaga kapag may pagmamahal na. Yung sasabihan ka ng I love you, masarap sa tenga. Pero syempre, simula pa lang yun. Aasa ka lang muna pero pinakikita naman ni Chito. Sabi ko nun, ay siya na. Good thing, galing siya sa mga matitinding relasyon at breakups. Naisip ko, sa pagtagal ng aming relasyon, sobrang match kami ni Chito. Magaling din siyang lumantak. Pero hindi naman kami masyadong puro ganon dahil nga akala ko nga noon hindi na ako tatayuan, pero okay naman. Mas naging focus kami ni Chito sa samahan at memories rather than yung sex life. Wala kaming masyadong issues, Kuya E, and after na medyo maayos na yung mga kapatid at even me, sinunod naman namin ang aming sarili. And we've been together, Kuya E, for 10 years now. Actually, this coming September pa. Masaya ako, Kuya E, na nagmanifest ng magandang love story at nangyari naman. Naisip ko talaga na kapag sa maagang edad marami kang gustong i-explore, like me, sa mga pinsan, but puti ay napunta ako sa totoong pagmamahal. Minsan din ako na nakapagduda sa pagmamahal pero pinatunayan ko rin naman na masarap din magmahal, lalo na kapag mahal mo at mahal ka rin. Dahil yung L madaling makuha, pero yung L na love, mahirap. Salamat po, Kuya E, sa inyong pagbabasa po ng aking pong liham. Porsche, ayun o. Ayun o, well, anyway Porsche, maraming salamat sa yung letter, no. Yung kabataan mo, tama naman sinabi mo, marami kang in-explore nung kabataan. Nagkaroon ka ng dalawang pinsan na nagkaroon ka ng karanasan. Pero good thing, no, parang ikaw na mismo yung sa sarili mo na, ay, parang puro ganito na lang, parang ayoko na, parang ikaw na yung mismong nagtuwid dahil sabi mo nga nung mismong bumabalik-balik pa si Lindon, inaayawan mo na, no? Parang nakakatuwa din naman yung ano mo talaga sa sarili mo na kagustuhan mo na ayaw ko na ng ganyan, gusto ko na ng may pagmamahal o gusto ko na ng relasyon na hindi mo syempre makukuha dun sa ano na alam mo naman na puro L lang unless ibibigay nila sa iyo, sasabihin nila sa iyo na mahal ka naman talaga niya. Pero syempre medyo mahirap din yun kasi pinsan mo naman sila, di ba? Ayun, so nakakatuwa lang din na dito sa iyong relationship na magte-10 years na kayo, and congratulations sa inyong dalawa, ay kumbaga sinabi mo pa na hindi yun yung naging center, yung pagiging mael, no? Nagfo-focus kayo sa mga moments which is talagang napakaganda. Very good talaga. At yun, napakaganda ng kwento mo, Porsche. Simula man, parang Porsche, ayan, Porsche. Nagsimula man sa mga kamunduhan o pagiging mael, pag-explore mo sa iyong pagkatao, pero ayun, pinatunayan mo naman sa sarili mo na meron ka rin naman na pagmamahal at yun ang gusto mo na maibahagi din, maibigay din. At ayun, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento dito sa inyong paboritong programa. Muli, Porsche, maraming salamat sa iyong liham. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa na marami pong nag-message na nagko-comment, ayun, wala pa raw ba ganyang sulat, ba ganyan. Ako, actually, kapag may sumulat sa akin, sinisigurado ko talaga na mababasa ko agad-agad. Pero minsan lang talaga kapag busy, hindi ko na, alambawa, mga nakakaano ng 2 days or 3 days, yun ganun lang naman tumatagal. Pero sa totoo lang, gusto ko lahat ng sulat, halimbawa, pag-send sa akin na yun, nababasa ko agad, no? Kahit upload ako makapag-upload lang ako na makapag-upload, basta sulat lang kayo ng sulat, lahat babasahin natin yan, wala tayong
wala tayong lalampasan. Sabi ko nga kahit minsan yung mga sulat may sobrang kabastusan na halimbawa yung mga pinagsasabi niya, syempre nagla-live edit naman ako nung mga habang binabasa ko kasi katulad ng sinabi ko kung bago pa lang ng mga nakikinig, sinabi ko naman dati na ako mismo nagugulat ako sa mga halimbawa yung ending ng kwento, hindi ko alam na yung isa sobrang lungkot, yung isa naman masaya yung ending, no? Kahit ako mismo na natutuwa din ako minsan na uy, ganito pala yung nangyari sa buhay niya. Nalulungkot din ako minsan. Totoo lang pag nababasa ko yung mga liham nila. Kahit papaano kasi kumbaga yung emosyon ba, 'di ba? Yung emosyon na nararamdaman mo, 'yun. Muli po, maraming salamat po talaga sa mga sumusubaybay po dito po sa aking channel at sa inyong paboritong programa.